Bis naman po ang panlulumo ng mga nabiktima ng investment scam na yan sa pangunguna ni Emmanuel Amalilio. Karamihan po sa mga nabiktima ay mga magsasaka, mga tindera, mga pulis at ilan ding mga politiko. Narito po ang aking report. Nitong nakarang buwan na magsimulang dumagsa sa NBI ang mga reklamo kaugnay sa isang investment scam sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, Dipolog, Zamboanga del Norte, Iligan City, Cagayan de Oro at Ozamis. Ang inirereklamo, ang Aman Futures Group na pagmamayari ng isang Emmanuel Amalilio. Inalok daw mga biktima na mag-invest kapalit ng interest na 30 to 50% sa loob lamang ng ilang araw. Marami na engganyo, kabilang ang mga magsasaka at mga tindera sa palengke, pati na ilang lokal na opisyal. Sa taya ng NBI, di bababa sa 12 bilyong piso ang nakuha sa mga biktima. Pero hindi na nila makontak ang kausap na tauhan ng Aman Futures. At kanina nga, kinumpirma ng NBI na nasa Malaysia na si Amalilio. Kaya naman pinamamadali na ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya at iba pang opisyal ng kumpanya. Kinukumpleto ng mga dokumento at reklamo ng libo-libong biktima ng kumpanya sa Pagadian City at mga karatig bayan. Nauna nang naglabas ang cease and desist order ang Securities and Exchange Commission nitong Oktubre matapos makita ng paglabag ang kumpanya sa Security Regulations Code. Posibleng magain ng criminal complaint ang SEC kaugnay nito. Unang-una, pwede po kaming magsampa ng kaso for violations of the Securities Regulation Code. Meron pong kaukulan rin na yan criminal sanctions or penalties na ipapataw po yan dun sa violators. Ito pong action din po ng SEC, this is without prejudice o hindi po mapipigilan din po ang mga private individuals. Sa isang video na in-upload sa YouTube, humingi ng tawad si Amalilio sa mga nag-invest sa kanyang kumpanya. Di raw niya sinasadyang takasan ng problema. Sinabi pa niya, handa raw siyang magbayad. Pero ang kapital lang daw ng mga investor ang kaya niyang ibalik at posible raw na matagalan pa ito. I understand the situation of all the investors. Please forgive me for the late action since I want to prioritize my safety first before finding solution to the problem. Ayon sa DOJ, posibleng maharap sa kasong syndicated estafa ang mga opisyal ng Aman Futures Group.